Dito sa spot na to, palagi namin siya nakikita. And every time din na bumababa ako para magtapon ng basura sa gabi, palagi ko siyang nakikita dyan sa dulo ng hallway na yan. Tapos ko nang gawin yung makeup ko and isaswatch ko lang isa-isa yung bagong shades ng Maybelline Vinyl Ink habang kinikwento ko sa inyo kung bakit hindi na ako madalas mag-upload ng mga horror stories. Sa totoo lang, wala naman talaga ako masyadong nafe-feel dito sa building namin. Pero may isang specific spot na kung saan pag nadadaan ako, meron siyang halong bigat. And saan nga ba yung spot na yon? Dito sa pinakita kong photo kanina. Yung unit namin is located sa second floor and we have been staying here for almost 3 years na din. Tapos yung unit sa baba ng unit namin is parang mga 8 years, 6 years nang wala nakatira. And I asked the landlady, ang sabi niya sa akin, nasa ibang bansa daw, yung nag-o-occupy ng unit sa baba namin. They were renting the unit sa baba kasi para lang may mapaglagyan ng gamit dito sa Philippines. Tuwing bababa ako para magtapon ng basura, palagi kong nakikita merong figure ng lalaki na nakatayo sa harap ng unit na yon. Mostly gabi or hating gabi ko siya nakikita kasi yun din naman yung mga oras na bumababa ako. If you can remember, November 2 nga is nag-start ako mag-post ng first ever horror story ko. And of course, I was very happy with how the people here on TikTok responded to it. Nagustuhan nila, a lot of people started to send me their personal encounters. Ano nga ba yung reason ko kung bakit ako nag-start ng horror at kung bakit ko siya tinuloy-tuloy? At first, it was just for a Halloween content. Yung boyfriend ko yung nag-suggest na umpisahan ko nga itong series na to. Hanggang sa natapos na yung Halloween, pero yung mga tao nagsisend pa rin ng stories. So naisip ko, okay, why not continue this kind of content since ito na rin yung parang naging niche ko dito sa TikTok and brands have been working with me ever since. I posted Ole Ole, The Batang Tumatawa, SLU Nurse Story, Matandang Lalaki, at iba-iba pang iconic entities na na-feature ko dito sa account ko. I call them iconic kasi iba-iba sila ng impact na binigay sa akin. Per story, kakaroon ako ng maraming opportunities. Tapos, after I posted yung Batang Tumatawa, yung quarantine horror story, nagbago yung ihip ng hangin dito sa bahay. Something changed sa energy. Parang everyday na nagbabasa ako ng mga stories na sinesend sa akin. Pabigat ng pabigat yung pakaramdam. Tapos, parang sunod-sunod din yung mga naging problems habang sunod-sunod din naman yung opportunity. Until kinuwento ko na din dito kung ano yung mga na-experience namin months ago. That is something unusual for us and never namin naranasan before. Yung cat namin, medyo unusual na rin yung mga kinikilos niya. He would shout all night, lalo na sa madaling araw, na walang dahilan. There was one time din na nagtapon ako ng basura ng gabi. Yung boyfriend ko carried our cat. Tinignan nila ako mula sa hagdan habang nagtatapon ako ng basura. Tapos for some reason, he got scared and bumalik siya sa loob ng unit namin kasi he felt something sa may spot na to, which is yung hagdan papuntang third floor, na parang may nakatingin sa kanya. Little did he know, palagi ako nakakita ng figure doon sa hagdan. Isang lalaki na polo na white, naka-bow tie. But of course, hindi ko naman sinabi sa kanya kasi ayokong takutin siya. Para lang sa kaalaman ninyo, yung third floor is an empty open space. Walang tao nagpupunta doon. 2 weeks ago, yung buong second floor is wala ng tao. Yung mga tenant is umalis. Tapos naiwan kami. So basically, kami na lang yung nakatira sa buong second floor. Noong unang gabi na wala nang nakatira doon sa dulong unit, sabi ng boyfriend ko sa akin, one time na dumaan siya, parang may nakatira na doon sa dulong unit agad kasi may electric fan ako naririnig. Gabi nung time na yon nung binanggit niya sa akin, galing siya sa baba and pagdaan niya daw doon, may electric fan siya naririnig. So, he assumed na may tao na. Kinabukasan, may kinuha kong delivery sa baba. Pagdaan ko, wala namang tao. There was one time na may ginagawa kami dito sa unit. Yung siwang sa ilalim ng pinto, nakikita ko may dumadaan-daan. So, I opened it and pag-check ko, wala rin tao. For your additional information, yung unit namin is nasa dulo ng hallway. So, there's no way na dadaan yung tao kasi nga, nasa dulo kami. Hindi ko na kinaya. Nausap ko yung landlady. Nanggit ko sa kanila kung sino yung lagi ko nakikita na lalaki sa may dulo ng hallway namin. And sa harap ng unit, sa baba namin. Natakot sila and
nakita ko sa mga mukha nila, parang may idea na sila kung ano yung tinutukoy ko kasi meron din daw tumira dito dati na nakakakita and nilapit din sa kanila yung concern. And yung tenant na naglapit ng concern na yon is nakatira sa may tabi ng hagdan. Actually, nung nilapit ko yung concern ko na palagi ko nakikita yung guy, pinadescribe sa akin nung may-ari. So, after kong i-describe yung guy na nakikita ko, inutusan ng landlady yung parang caretaker nila na kunin yung isang picture frame. Yung picture frame na yon is an old, parang yung kahoy yung side, tas parang nakadikit sa kahoy yung photo. Ever ko yung nakita, nakatago siya sa parang malalaki nilang Tupperware, yung mga mega box nila. Nung pinakita sa akin, yan yung guy na nakikita ko. Lahat sila natakot. You know what they told me? Tatay daw yon ng pinaka-landlady dito sa building. So, nag-suggest na lang ako. Sabi ko, lagyan nyo na lang ng ilaw sa may dulo ng hallway. Lagyan nyo na lang ng ilaw sa harap ng unit sa baba namin. Kasi wala siyang ilaw eh. So, super dilim talaga. Going back sa kung bakit ako tumigil, I have been trying to find my another niche or kung ano yung mga content pang mag-go-work sa akin kung hindi horror story. I know to myself that I have been attracting these entities. Yung boyfriend ko din, there are nights na bothered siya. Hindi siya makatulog, 4 a.m. na, 6 a.m. nagising pa din siya. Kasi he would always feel like may nakatingin sa kanya habang natutulog kami. So it's a bit hard na mag-content pa ng horror palagi. Kasi yung mga negative energies na yun is nakaka-apekto na sa personal kong life. And I was just really focusing on my sanity. Yun lang naman. Going back, yun din nga yung reason kung bakit ako nag-stop mag-content. And I don't wanna promise na sa inyo, but I will do my best to get back on track, be stronger sa kung ano man tong mga energies na to, and still give you good quality contents. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad ng mga na-encounter ko, you can message me on Instagram, you can share stories me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!